Dito talaga masasabi mong nagagalit ang China mga tol at nasaktan sila dun sa ginawa ni Jay Tariela, ni Commodore Jay Tariela. Ipinatawag ng gobyerno ng China ang ambasador ng Pilipinas sa China na si Jaime Florcus mga tol dahil daw sa umano'y paninira sa kanila ni Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela. So pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So ayon dito sa balita na ating panonoorin mula rito sa News 5 Everywhere, ipinatawag daw mga tol ng gobyerno ng China si Ambassador of the Philippines to China na si Jaime Florcus. Galit ang China mga tol dahil daw sa paninira sa kanila ni Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela. So ano kaya ang gagawin ng China o ano kaya ang sasabihin ng China sa Ambassador of the Philippines? No, naku po. So pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako, manonood tayo ng balita. At the same time, syempre magbibigay tayo ng reaksyon. Magbibigay tayo ng commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung bago ka pa lamang dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 247,000 na po tayo. Maraming salamat mga tol. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin na talagang ipinaglalaban ng ating soberanya. No, so samahan niyo ako rito, panoorin na natin to. Pinatatawag ng gobyerno ng China si Philippine Ambassador to Lagot. Beijing, Jaime Florcus, dahil sa umano'y paninira sa kanila ni Philippine Coast Guard spokesman Jay Tariela. Actually, ang naratibo ng China, mga tol, ang naratibo nila is sinisiraan sila ni Commodore Jay Tariela. No? Magkaiba kasi ito mga kapatid, sa pananaw naman natin, sa naratibo naman ng Pilipinas mga tol, ine-educate ni Commodore Jay Tariela sa pamamagitan ng transparency initiative ng Coast Guard ang ating mga kababayan para malaman nila kung ano ba talaga yung totoong nangyayari dito sa West Philippine Sea at bakit natin nakakabanggaan etong China. Kasi may mga kumakalat din namang mga ulat, may mga kumakalat mula sa mga matataas na pangalan na tila baga lumalabas tayo ang umaaway o tayo ang sumasalbahe dito sa China. Kasi yun yung nagiging naratibo eh. Tayo yung nagpo-provoke sa kanila, tayo yung naninira sa kanila, tayo yung gumagalit sa kanila at tayo yung nag-escalate ng tensyon. So ngayon mga kapatid, eto sa ginagawa rin nating reaction video about dito sa mga balitang to, gusto ko lang din sabihin, lalong-lalo na kung meron ditong mga nakikinig bago pa lamang dito, mulat sa pool mga tol, hindi ko sinasabi na talikuran natin ang China. Hindi ko sinasabi na iwan na natin, i-boycott na natin yung mga produkto nila, wag na tayong manood ng mga programa nila. Hindi ganon. Kasi sabi ko nga, hiwala yung trading, hiwala yung negosyo, relasyon natin sa China at saka yung dito sa West Philippine Sea. Magkaiba yun, napilit ipinagsasama na mga gustong guluhin yung sitwasyon eh. Kasi wala tayong problema talaga as in dito sa Chinese, sa China, sa mga product nila. Lagi pa rin sinusuportahan ng mga Pilipino, Chinese New Year, lalo na malapit na yung mga Chinatown, di ba? Dito sa May Binondo, suportado pa rin yan ng mga Pilipino. Pero kung ang pag-uusapan natin agawan ng teritoryo, dyan tayo may problema. Hindi naman Pilipino ang nakikipag-away sa kanila eh. Diba? Iginigiit lang ng Pilipinas yung ating karapatan dito sa karagatan. Kasi hindi naman pwede mga tol, dahil kaibigan natin ng China, sige hayaan na lang natin sila na ipinagtatabuyan yung ating mga mangingisdang Pilipino na gusto lang din maghanap buhay at manghuli ng isda para sa kanilang pamilya at para sa kanilang kabuhayan. Kasi yun yung totoo eh. Yun yung facts, yun yung katotohanan. Itinataboy ng Chinese Coast Guard yung ating mga kababayang mangingisda. 'Di ba? Hindi tayo dapat isipin na nakikipag-away tayo sa China. Hindi. Ginigiit natin na sana bigyan nila tayo ng respeto. Kasi kung pagbabasehan naman natin ng UNCLOS, which is member din naman sila, permado nila yan, may karapatan ng Pilipinas dito sa 200 nautical miles exclusive economic zone natin.
Ang problema nga mga tol, yung Coast Guard, yung BFAR natin, magbibigay ng supply, mga krudo, mga groceries dito sa mga mangingisda natin. Wina-water cannon pa nila eh. O tayo pa rin ba ang masama doon? Tayo pa rin ba ang lumalabas na masama doon? Yun lang din naman yung sinasabi ni Commodore J. Tariela. Ngayon, paano sasabihin ng China na sinisiraan sila ni Commodore J. Tariela kung yun naman talaga ang nangyayari? Kung yun naman talaga ang totoo? 'Di ba? Hinaharas nila yung mga mangingisda natin. Marami tayong mga video na napanood na, maraming mga video documented 'yan ng ating mga media. O 'di ba? O napahaba na explanation ko. Para lang 'yan sa mga bago pa lang ha. Munguna sa balita si Camille Samonte. Camille, saan ba nag-ugat ang isyong ito? Jiggy, nagsimula ito sa isang presentation ni PCG spokesperson for West Philippines, si Commodore J. Tariela, sa isang university. Bahagi ng presentation noon ni Tariela ang mga larawan ni Chinese President Xi Jinping at may title na Why China Remains to be a Bully. Why China remains to be a bully, which is fact, mga tol. Facts yun. 'Di ba? Yun ang katotohanan. Pero mas nasaktan sila dun sa caricature kaysa dun sa inaangal ng ating mga Pilipinong mangingisda, kaysa dun sa inaangal ng ating BFAR, Coast Guard na nakaka-receive ng pangwa-water cannon mula sa kanila. Sila physically kumanakit eh. Tayo caricature pa lang, nasaktan na sila ng sobre. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Go Jiangyun, ipinatatawag nila si Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz para iprotesta ang mga naging pahayag ni Tariela. Matagal na raw nagbubulag-bulagan ang Pilipinas sa anilay mga mapanghamon, mapanlinlang at walang basihang pahayag laban sa China. So tayo pa ngayon mga tol ang nagbubulag-bulagan para daw sa mga mapanghamon at mga walang basehan, groundless, no? Walang basehan na mga paninira sa China. O balikan ulit natin yung mga pangyayari nitong sa ating nakaraan. Ilang buwan ang nakakalipas mga tol, 'di ba? Yung ating mga mangingisda doon sa may Sabina Shoal o sa Skoda Shoal, 'di ba? Winater cannon nitong Chinese Coast Guard mga tol. Ano yun? Tayo ba ang may kasalanan nun? Well, ang dahilan nila dyan, ito'y orchestrated daw, ito'y organisado na pinadala daw talaga doon ng ating gobyerno para manggulo. O kita niyo yung bintang nila sa atin. Di ba yun ang paninira? Kasi wala naman silang basehan, wala naman silang katibayan. Di ba yun ang paninira? O at itong ating mga humanitarian mission, for example, yung ating BFAR, yung ating Coast Guard na namimigay ng grocery, libreng krudo sa ating mga mangingisda. Di ba wina-water cannon nila yon? So tayo ba nagpo-provoke sa kanila doon? Di ba nandirito naman tayo sa loob ng EEZ natin, which is yan mga tol ay defined by UNCLOS. Yun ay kinakatigan din ng International Law 2016 Arbitral Award. Diba? Doon pa lang mga tol alam mo na agad kung sino naninira sa hindi eh. Panahon na raw para itigil at itama ang paninira umano ng Pilipinas sa China. Jiggy, bago nito naghain na ng diplomatic protest ang Chinese Embassy dito sa Manila laban kay Tariela at hindi naman nagpatinag si Tariela. Ayon sa kanya, patunay lang ito na gumagana ang pagiging transparent. Masagot daw ang China sa isang informed world kaysa sa international law. Kung gusto raw ng China na itama ang negatibong epekto nito, dapat daw magsimula sila sa paggalang sa 2016 arbitral ruling. Tama. 'Di ba? Dapat magsimula muna silang rumespeto. Igalang nila yung international na batas. Huwag nilang ipagpilitan mga tol yung baseless na 10 dash line nila. Alam mo kung ikaw ay Pilipino at ikaw ay naniniwala doon sa 9 dash line nila, 'di ba? Hindi ka tunay na Pinoy. Hindi ka totoong Pilipino, 'di ba? Sa bagay, hindi ka rin naman proud maging Pilipino dahil nga sa sobrang dami ng corrupt dito sa Pilipinas. Pero mga tol, para na lang din sa mga susunod nating henerasyon. Kung ibibigay natin to at hahayaan na lamang natin na sakupin nila etong ating soberanya, etong ating karagatan mga tol, anong reason para ipaglaban pa natin yung mismong bansa natin? Pinapayagan na nga nating sakupin, 'di ba?
At ano pang halaga ng pakikipaglaban ng mga bayani natin nung araw? Kung pagdating ngayon sa makabagong panahon, ipapamigay din naman pala natin yung ating mga nasasakupan, di ba? Walang kwenta. Dapat daw lumayas ang China sa mga islang iligal nitong sinakop at itigil ang paggigipit sa mga Pilipinong mangingisda. Suportado naman daw ng Department of Foreign Affairs ang mga opisyal na ginagawa lang ang tungkulin nilang ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Kapag hindi mo nakita yung mga ginagawa ng China dito sa West Philippine Sea, yun ang totoong bulag. Yun ang totoong nagbubulag-bulagan. Diba? Kasi katulad na lang halimbawa yung sinasabi ng ibang mga mayor dyan, vice mayor dyan, diba? Bago daw, before you open your mouth. Ewan ko kung naaalala ninyo mga tol, kung sino yung nagsalita nyo, no? Before you open your mouth daw, alisin mo muna daw sa katawan mo lahat ng mga Chinese made products. Pero mo, dinamay pati yung pati yung mga produkto. Wala namang kinalaman yun sa agawan ng teritoryo, diba? Ang sa atin mga tol, hindi tayo nakikipag-away sa kanila. Again, gusto ko lang linawin ulit sa inyo, sa mga nanonood. Baka kasi sabihin nyo, isa ako sa mga nag-i-impluwensya na awayin natin ng China. Hindi ganun mga tol. Kasi ako mismo mga tol, 'di ba? Gusto ko ng mga Chinese food. Mahilig ako sa mga Chinese food. 'Di ba? Ako may napapanood ako mga Chinese movie. 'Di ba? Gusto ko sila Jackie Chan, gusto ko sila Bruce Lee, mga tol. Wala akong problema doon sa kanilang mga produkto o sa kanilang mga kalahi, 'di ba? Pero hindi ibig sabihin nun na gusto ko naman si Jackie Chan, hayaan ko na lang yung West Philippine Sea, 'di ba? Kalokohan kasi yun mga tol eh. Yung sinasabi ng ibang mga opisyal natin dito, before you open your mouth daw alisin mo muna sa katawan mo yung mga Chinese product. Anong kinalaman nun, di ba? Hindi lang DFA ang dumepensa kay Tariela na unang sinabi ni Senator Risa Hontiveros na nagiging bad guess umano ang Chinese ambassador sa Pilipinas dahil sa pambabatikos nito kay Tariela at iba pang opisyal na dumedepensa sa interes ng bansa. Tama. Justified daw ang ginagawa ng mga opisyal na ito at ang pag-atake ng embahada ng China ay paglabag sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Sinasabi ng ambassador ng China na karapatan daw ng China na ipagtanggol ang kanilang interes. O di ganun din tayo mga tol, karapatan ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating interes. Pero sino yung legal na may karapatan na ipagtanggol yung interes niya? Diba? O halimbawa na lang ikaw mga tol, hindi naman sa'yo nakapangalan yung titulo ng lupa. Pero gusto mong ipaglaban yung interes mo doon. Tanong, may laban ka? Wala kang ang titulo eh. Sa atin nakatitle yan mga tol. 'Di ba? Sabi ng international law, sabi ng hukuman ng The Hague, 'di ba? Court of Permanent Court of Arbitration, sabi ng UNCLOS, 'di ba? Sa Pilipinas 'yan. 2016 Arbitral Award sa Pilipinas 'yan. Walang basehan yung 9-dash line ng China na ginuhitan nila na halos sumasakop sa 90% ng South China Sea. 'Di ba? Kasi hindi lang naman tayo ang tumututol dun sa 9-dash line nila, maging ibang bansa. Pero eto nakakapagtaka, bakit yung ibang bansa nagagawa nila na hindi sila harasin ng China? Kasi mga tol, pinapagana ng China sa kanila yung kanilang impluwensya. Kaya yung ibang bansa mga tol, tahimik na lang. Yung ibang bansa rin, may kakayanan silang pumalag, may kakayanan silang lumaban. Tayo, kalaban na nga natin dito yung mga mananakop, kalaban pa natin yung mga kurakot. Yun ang matindi, yun ang kahinaan lalo ng Pilipinas. Alam ng China yun, na ang Pilipinas mahina dahil sa kurakot, kaya sinasamantala nila yung kahinaan ng Pilipinas. Dagdag pa ng Senadora, masyadong pa-victim ang Chinese Embassy. Giit naman ng embahada ng China, hindi sila mananahimik kung sinisiraan ang kanilang bansa. May mga tao raw na hindi naiintindihan ang kahulugahan ng respeto pero may Kahulugan ng respeto. May mga tao daw na hindi naiintindihan ang kahulugahan ng respeto. Parang sila yun eh. Respeto lang naman ang hinihingi ng Pilipinas sa kanila eh. Respeto naman ninyo yung karapatan ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. lakas ng loob na hindi naiintindihan ang kahulugahan ng respeto pero may lakas ng loob pang tawagin ang iba pa na bad guess. Jiggy, may inilabas
Talagang delusional sila no? Ding mga larawan ngayong araw ang Chinese Embassy kung saan sinagip daw nila ang 13 Pilipinong tripulante ng lumubog na Singaporean flag cargo ship. Patuloy naman daw ang rescue operations ng China Coast Guard sa 8 iba pang sakay ng barko. Pero sana sa mga kababayan natin huwag kayo magpagamit dito sa kabutihang ginawa nila mga tol. Kabutihang ginawa nila. Baka naman kasi dahil sa kanilang kabutihang ginawa, hayaan na lang ninyo yung ating soberanya. O yun naman pala nailigtas ng China yung ating mga kababayan na sa lumubog na barko. Hayaan na natin sila dyan sa West Philippine Sea. Ganun ba yun? Ganun ba yun? So halimbawa pala yung kapitbahay mong nang-aangkin ng lupa mo tapos ginawang ka ng mabuti, hayaan mo na lang din. Sige, sa'yo na yung lupa ako. Mabait ka naman sa akin eh. Ganun ba yun? Yun naman sa PCG, agad nilang dineploy ang mga barko nila at 2 PCG aircraft para sa search and rescue operations. Galing daw ng Gutalak, Zamboanga del Sur ang barko at papuntang Yangjiang, China nang lumubog ito. Yan munang latest. Alright mga kapatid, tulad nga nung sinabi ko, iba ang issue natin sa China. Wala itong kinalaman sa ating pakikipagkalakalan sa kanila. Wala itong kinalaman sa palitan ng produkto o sa relasyon natin bilang tao sa tao. Walang kinalaman yan dyan mga kapatid Dahil kita nyo naman bukas ang ating bansa, 'di ba? Nag-issue pa nga ang ating DFA ng 2 weeks. 'Di ba, visa free para sa mga Chinese nationals na gustong pumunta rito sa ating bansa. 'Di ba? 2 weeks visa free. 'Di ba? Ngayon mga kapatid, hindi nangangahulugan 'yon na isinusuko na natin yung ating soberanya. Ang kailangan natin mga tol, respeto mula sa kanila. At kung ibibigay nila yung respeto, ibibigay din natin sa kanila yung respeto. Ganun lang naman 'yun eh. 'Di ba? Pero kung patuloy nilang igigiit yung pangaangkin sa ating soberanya, mga tol, hindi tayo ang gumagawa ng away, sila. Anyway, comment ka na lamang mga tol sa ibaba kung ano ang iyong masasabi rito. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.